Noong Oktubre 2023, naganap ang matagal ng inaasahan ng mga defense analyst sa loob ng ilang dekada sa kulay abong tubig. Sa baybayin ng Japan, nagpaputok ng baril ang barkong JS Asuka. Hindi ito malaking baril. Ang 40 mm ay kasing lapad ng bola ng golf. Pero hindi ito gumamit ng pulbura. May ginawa itong talagang napakaastig. Gumamit ito ng kuryente. 5 megajoule na pulso mula sa hilera ng kapasitor ang inilabas sa 2 riles. Sa isang kisap mata, pinabilis nito ang metal na palaso hanggang 2,230 metro bawat segundo. Iyan ay humigit kumulang Mach 6.5, mga doble ng bilis ng pinakamabilis na bala ng rifle. Kaya talagang napakabilis. Unang beses sa kasaysayan na nagpaputok ng railgun mula sa barko sa dagat. Inulit nila ito noong 2025 gamit ang parehong barko at baril. Pero sa pagkakataong ito, itinapa talaga nila ito sa isang bagay, isang target na barkong hinihila at tinamaan nila ito ng maraming beses, nagbutas sila ng maraming butas dito. Ito ang sandata na pinapang-arap ng mga Navy sa loob ng mahigit isang siglo, mga hypersonic na bala na halos walang gastos kumpara sa mga misil at higit pa walang pampasabog na propellant na maaring sumabog. Kung matamaan ka, may walang hanggang bala ka, basta may kuryente at metal, napakaganda talaga. Gumugol ang hukbong dagat ng Estados Unidos ng 15 taon at mahigit $500 milyong para subukang paganahin ang railgun. Nakuha nila ang kamangha-manghang test footage pero hindi nailagay ang baril sa barko. Tahimik na isinantabi ang programa noong 2021. Iniulat naglagay ang China ng bagay na hugis railgun sa landing ship ilang taon nang nakalipas pero wala namang naging malaking resulta. At heto naman ang Hapon, isang bansa na technical na hindi pa nga tinatawag na Navy ang kanilang hukbong dagat. Isang hukbong dagat na may electromagnetic cannon sa deck ng test ship ang nagpaputok ng hypersonic na bala sa hull ng target na barko. Paano ito nangyari? Paano nalampasan ng isang mid-sized naval power ang iba? Ano talaga ang silbi ng kanyon na yon? At saka, ito na ba ang sandali na ang railguns ay tuluyan lilipat mula sa concept art papunta sa frontline? O isa na naman ba itong sobrang mahal na gaya sa Amerika? Kalahating $1 bilyong na patay na proyekto. Ngayon, titingnan natin ang electromagnetic railgun program ng Hapon, ang experimental na barko na JS Asuka. At marahil ang pinakamahalagang pag-unlad sa naval gunnery mula ng palitan ng mga missile ang malalaking kanyon. Para maintindihan kung bakit binubuhusan ng pondo ng Japan ang electromagnetic cannon, dapat mong malaman muna ang problemang sinusubukan nilang solusyonan na may kinalaman sa mga missile na nabanggit natin. Alam mo, noong ika-20 siglo, ang naval warfare ay dinomina ng malalaking kanyon at barko na may malalakas na pagsabog. Ang mga battleship ay napapalitan ng mga bala na kasing laki ng maliit na kotse mula sa malalayong distansya. At kadalasan, kung sino ang may mas malaking kanyon at mas makapal na armor, siya ang nananalo. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, binago ng guided missile ang labanan. Hindi na kailangan ang 16-inch na kanyon at libu-libong tripulante para palubugin ang capital ship. Kailangan mo lang ng maliit na missile na may guidance system na pwedeng ilunsad mula sa destroyer, eroplano o truck sa tabing dagat. Napalitan ang panahon ng mga kanyon ng panahon ng missile kaya nagmadali ang mga hukbong dagat sa mundo na lagyan ng vertical launch cell na may guided weapon ang kanilang mga barko. Ang problema lang sa mga missile, sobrang mahal talaga nila. Ang isang SM-2 interceptor ay nakakahalaga ng higit sa $1 milyong. Ang mas bagong SM-6 na kayang tumama sa mas mabilis at komplikadong target ay nakakahalaga ng $4 hanggang $5 milyong bawat putok. Limitado rin ang modernong destroyer sa dami ng kayang dalhin. Kadalasan nasa 90 hanggang 100 at 20 vertical launch cells na mahalang halaga. At ang mga cell na yon ay kailangang kayang magkarga ng lahat mula sa depensa sa himpapawid hanggang sa anti-submarine na mga rocket hanggang sa mga cruise missile na pang-atake sa lupa. At hindi mo sila pwedeng i-reload habang nasa dagat. Pagkatapos mo magpaputok ng lahat, babalik ka sa pantalan para kumuha ulit. Pero isipin mo kung biglang sabay-sabay kang tirahin ng maraming missile. Ang mga military planner ay may tawag dito, saturation attack, na pangunahing bangungot sa makabagong digmaang pandagat. Napakasimple lang ng ideya. Kaya lang ng isang barko na harapin, halimbawa, 12 paparating na missile ng sabay-sabay. Kung magpapakawala ka ng 50 missile, siguradong may ilan dyan na tatama talaga. At kung bawat interceptor mo ay nakakahalaga ng $4 milyong, habang ang cruise missile ng kalaban ay ilang daang libo lang bawat isa, mabilis kang magkakaproblema sa gastusin, hindi ba? At ito ang estratehikong kalagayan na kinakaharap ng Japan, sa kanluran. 2 dekada nang nagtatayo ang China ng isa sa pinakamalalaking arsenal ng missile sa buong mundo. Kasama na rito ang mga anti-ship ballistic missile na particular na dinisenyo para mapanatili sa malayo ang mga barkong pandigma ng Amerika at mga kaalyado.
Dagdag pa may mga hypersonicong glide vehicle na kayang gumalaw ng hindi inaasahan sa bilis na hanggang Mach 5. Sa Hilaga, tuloy-tuloy ang pagdagdag ng Hilagang Korea sa ballistic missile stockpile nito. Siyempre, nasa loob ng abot ng lahat ng iyon ang Japan at ang kanilang Maritime Self-Defense Forces ay sentro ng anumang plano para ipagtanggol ang mga sea lane at mga hanay ng mga isla na bumubuo sa rehiyon. At dito tayo bumabalik sa paksa ngayon. Ang railgun na kanyang elektromagnetiko ay halos nasosolusyunan ang lahat ng problema sa ekwasyong iyon. Ang mga hypersonic projectile ay gawa sa metal, inert na metal, walang explosive warhead, kaya walang magasin ng propellant at mabilis para habuling karamihan ng banta sa himpapawid. Naghihintay lang na sumabog sa loob ng barko mo kapag tinamaan ka at sobrang mura ng bala. Ang isang hinulmang metal na dart ay nagkakahalaga lang ng napakaliit na bahagi kumpara sa presyo ng isang guided missile. Ang lalim ng magasin mo ay nakadepende lang sa kuryenteng kaya ng barko at dami ng slugs na malalagay mo. Ibig sabihin, hindi na tanong kung sapat ang mga interceptor sa pagdepensa laban sa saturation attack. Nagiging tanong, kaya ba nating panatilihing nakacharge ang mga kapasitor? Kung oo, ayos tayo. Kaya yan ang pangako. Pero kadalasan, hindi talaga maayos gumagana ang mga ganitong bagay. Mga pangunahing kaalaman sa railgun. Sige, pag-usapan natin paano gumagana ang mga ito. Ang railgun ay simpleng ideya sa pinakaugat. Kumuha ng dalawang magkatabing missile rails na karaniwang tanso o haluang tanso at ilagay ito sa kahabaan ng barrel. Sa likod, nilalagay mo ang conductibong armature na nagdurugtong sa dalawang rails at bumubuo ng electrical circuit. Pagkatapos, ibubuhos mo ang napakalaking dami ng enerhiya sa buong bagay na iyon. Kapag dumaan ang kuryente sa rail, armature at bumalik sa kabila, nabubuo ang malakas na magnetic field sa pagitan ng rails. Nakikipag-ugnayan ang magnetic field sa kuryenteng dumadaloy sa armature. At ang resulta ay tinatawag na Lorentz force, isang tulak ng purong electromagnetic energy na nagpapabilis sa projectile. Paabante sa kahabaan ng mga riles at palabas ng baril sa napakabilis na takbo. At ayon, aalis na para sirain ang araw ng kung sino man. Simple lang sa teorya, di ba? Ibig kong sabihin, pakiramdam ko kaya sigurong gawin ni Mark Rober ang isa sa mga ito sa loob lang ng isang weekend. Ang problema, simple lang sa teorya pero mahirap itong mapagana ng maayos at palagyan. Magkaiba talaga ang mga bagay na yan pagdating sa uri ng enerhiya na involved. Ang karaniwang naval gun ay nagpapaputok ng mga bala sa bilis na mga 800 hanggang 700 metro bawat segundo, oo. Pero siguradong hindi yun sapat na bilis para makahabol sa isang hypersonic na misil. Ang railgun ay nagpapalipad ng projectile sa 2,000 metro kada segundo o higit pa. 2 kilometro bawat segundo katumbas ng 1.5 milya mga Amerikano. Mach 6 o Mach 7 ito, depende sa disenyo at sapat ang bilis para mapigilan ang mga bagay na di kayang abutin ng karaniwang baril. Ibig sabihin, malaki ang kinetic energy ng projectile kahit walang pampasabog. Ang maliit na metal na palaso, dahil sa bilis nito, tumatama na parang mas malaking bala. Dahil hindi ka limitado ng laki ng mahal na missile cubes, ang dami ng bala mo ay depende sa power supply at imbakan mo. Sa teorya, pwede kang magpaputok ng daan-daang bala ng sunod-sunod at hindi mauubusan, pero siguro napansin mo na ang problema. Lahat ng ito ay parang perpekto at matagal ng parang perpekto ang railguns. Naiintindihan na ang batay ang pisika nito mula pa noong ika-19 na siglo. Matagal nang pinag-iisipan ng mga siyentipiko at military planner ang railgun mula pa dekada 1940s. Bakit hindi pa ito ginagamit ng lahat ng Navy sa mundo? Ang buwis ng pisika? Unang problema ang kuryente. Para mapabilis ang projectile ng Mach 6 o 7, kailangan ng malaking enerhiya sa mga rail. Sa napakaikling panahon, ilang megajoules ang kailangang ibigay sa loob lang ng ilang millisecond. Ang ganitong klase ng biglaang lakas ay hindi nanggagaling sa karaniwang electrical system ng barko. Kailangan mo ng malaking capacitor bank na kayang mag-charge ng dahan-dahan at biglang maglabas ng buong kuryente sabay-sabay. Kasama ang switching gear at kable na kaya ang kuryenteng tutunaw sa karaniwang wiring. Ang mga naunang railgun power system ay kasing laki ng mga shipping container, kaya malaking hamon itong ilagay sa barkong pandigma kasama ng iba pang kailangan nito. Ang pangalawang problema ay kung ano ang nangyayari sa loob ng barrel kapag aktwal mo nang pinaputok ang bagay na yon. Mayroon kang metal na projectile na dumudula sa mga metal na riles sa hypersonic na bilis na may milyon-milyong amps ng kuryente na dumadaloy sa mga contact point, napakalaki ng friction, gayon din ang init. Bawat isang putok ay nag-aalis ng ibabaw ng mga riles, kinakayod at binabaluktot ang metal, sinisira ang eksaktong pagkakaayos na siyang inaasahan ng buong sistema.
Kung magpapaputok ka ng maraming bala, masisira ang mga riles mo na hindi maganda para sa susunod na gamit. At ito'y nauuwi sa ikatlong problema, ang bilis ng pagpapaputok. Kung mabilis masira ang barrel mo matapos ang 30 o 40 putok, babagal ang bilis ng pagpapaputok mo. Hanggang sa kaya mo palitan ng barrel sa gitna ng laban na ibig sabihin, wala talagang bilis. Hindi matatawag na sandata ang railgun na isang beses lang makakaputok at agad kailangan ng maintenance. Ang railgun na kayang magpaputok ng tuloy-tuloy habang papalapit ang mga misil ng kalaban sa iyong barko, yan ang sandata. At sa loob ng mga dekada, walang nakaalam kung paano mapapatagal ang tibay ng mga baril para maging kapakipakinabang. Ang mga babala, tama nga, taya. Ang pinakakilalang pagtatangka ay ang electromagnetic railgun program ng US Navy mula mid-2000s hanggang 2021 kung saan nagtayo sila ng test rig na nagpapakawala ng projectile sa bilis na Mach 7. Naglabas sila ng video ng sabot sa firing range. Pinag-usapan ang 100 nautical mile na abot at bilis ng pagpapaputok na kainggitan ng mga crew ng baril. Ang layunin ay napakalaki, 150 ml 32 megajoule na halimaw na kayang palitan ng buo ang tradisyonal na naval gunfire support. At dyan, masasabi lang namin, napaka-imposible niyan. Sa kasamaang palad, dumating ang realidad. Mabilis masira ang mga baril matapos ilang dosenang putok at sobrang laki ng power system kaya hindi ito kasya sa disenyo ng barko. Hindi umabot sa kailangan ang bilis na pagpapaputok para sa air defense. Noong 2021, itinigil ng Navy ang proyekto at inilipat ang pondo sa hypersonic missiles. Walang Amerikanong barkong pandigma ang naglayag na may railgun pero hindi lang silang sumubok nito. Iniulat na nilagyan ng China ng railgun ang landing ship na Hayangshan noong 2018. Kumalat online ang mga larawan ng malaking turret na may mga kable sa deck. Matagal pinag-aralan ng defense analyst ang nakita nila. Pagkatapos ng unang kasabikan, wala nang sumunod. Walang anunsyo, test footage o deployment. Sumunod sa Europa naman, ang French-German Research Institute of St. Louis, na kilala bilang ISL, ay tahimik na patuloy na gumagawa ng pananaliksik tungkol sa kanilang electromagnetic launch technology sa loob ng maraming taon. Nagpapatakbo sila ng maliit na lab launcher at tumutulong sa theoretical na pundasyon. Oo, kapaki-pakinabang ang pananaliksik na ito, pero laboratory experiment pa lang ito at malayo pa sa totoong sandata na siyang mahalagang punto. Kamakailan lang, wala pang pampublikong demonstrasyon ng railgun na nagpapaputok mula sa aktwal na barkong lumulutang sa dagat. Kinakaya ang lahat ng pagyanig, pagbabago-bago ng kuryente at kaguluhan sa kapaligiran na kaakibat ng pagiging nasa dagat. Ang partikular na tagumpay na yon ay pag-aari ng isang bansa na hindi kabilang sa mga karaniwang inaasahan. At alam mo na kung sino ito. Dahil sa pamagat ng video na ito, ilang beses na naming nabanggit, ito ay Hapon, ang railgun program ng Hapon. Mas maagang nagsimula ang kwento ng railgun ng Hapon kaysa iniisip ng marami. Noong dekada 90, sinimulan ng mga mananaliksik na magiging bahagi ng ATLA ang sangay ng pananaliksik at pag-unlad ng depensa ng Hapon, ang mga eksperimento sa electromagnetic launch sa Ground Systems Research Center. Hindi talaga ito mga sandata, kundi maliliit na 16 na milimetrong bore na test rigs lang. Kadalasang makikita ang ganitong bagay sa University Physics Lab na tumutulong sa mga inhinyero na maintindihan ang paggalaw ng projectile gamit ang electromagnetic acceleration. Ito ay pundasyong gawain, mabagal at maingat na pananaliksik na bihirang mapabalita, ngunit mabilis bumuo ng kaalamang kailangan bago simulan ang mas malalaking proyekto. Matagal na nanatiling maliit ang railgun program ng Hapon. Puro akademikong pag-aaral at mabagal ang progreso. Walang balak ilagay ito sa barko noon. Nagbago ito noong 2015 at 2016. Matagal nang sinusubaybayan ng kagawaran ng tanggulan ng Hapon ang mga kaganapan sa ibang bansa, lalo na ang programang Amerikano na may kahangahangang test shots at matitinding problema. Bakit nila naisip na seryosohin na ito ngayon? Nagsagawa ang mga opisyal ng formal na pagsusuri sa pandaigdigang gawain tungkol sa railgun, tinasa kung nasaan na ang teknolohiya at sinimula ng isang malawakang programa ng pagdevelop na nakatuon sa totoong gamit militar. Malinaw at praktikal ang mga layunin. Patasin ang bilis ng projectile, pagbutihin ang tibay ng rail, at lutasin ang problema sa pagkasira ng barrel. Pangatlo, gumawa ng medium caliber railgun para sa barko o plataporma sa lupa sa hinaharap. Hindi na ito basta pananaliksik na walang tiyak na patutunguhan, ito ay isang programang militar na may malinaw na layunin, ang 40 mm na baril na nagbago ng lahat. Ang sentro ng bagong programa ay isang 40 mm medium caliber na railgun. Ito ang sandatang gagawa ng kasaysayan sa Asuka. Ang mga projectile na inilalabas nito ay parang mga metal na palaso, mga 16 cm ang haba at tumitimbang ng humigit kumulang 320 gramo, halos kapareho ng bigat ng isang lata ng soft drinks.
Sinubukan ng Atla ang dalawang uri, isang buong bakal na palaso at isang composite na bala na tumatago sa armor. Wala sa dalawa ang may pampasabog dahil hindi na ito kailangan sa ganitong bilis. Ang 320 gramong palaso ay lumalabas sa baril na may halos kaparehong kinetic energy ng mabigat na kotse na tumatakbo sa highway. Bukod sa lahat ng enerhiya na nakatuon sa kasing liit ng dulo ng daliri, ang mahalaga ay hindi bilis kundi tibay. Inanunsyo ng Atla na ang 40mm prototype ay nakapagpaputok ng 120 sunod-sunod na bala na may bilis na higit sa 2,000 metro bawat segundo na may kaunting pinsala sa riles. 120 putok lahat sa operational na bilis. At magagamit pa rin ang barrel pagkatapos. Para sa teknolohiyang nakasira ng ibang mga programa dahil nauubos ang barrel. Ito ay tunay na tagumpay. Anuman ang kakaibang ginagawa ng koponang Hapones, talagang gumagana ito. Dalawang obsesyon sa inhinyeriya ang naging tatak ng pamamaraan ng mga Hapon at ipinapaliwanag nito kung bakit nagtagumpay ang programang ito habang ang iba ay naantala. Una ay ang tibay ng barrel natural. Hinarap ng mga engineer ng Atla ang problema sa erosion sa iba't ibang paraan. Sumubok ng materyales ng rail, disenyo ng armature at daloy ng kuryente habang nagpapaputo. Mahigpit pa ring binabantayan ang detalye. Ngunit makikita sa mga larawan sa symposium ang bahagi ng riles malapit sa bridge na madalas masira. Malinis pa rin ang mga iyon kahit matapos ang 120 putok sa mga naunang pagsubok ng Amerika, ang pinakamasamang pinsala ay sa critical na panimulang punto na may pinakamataas na densidad ng kuryente. Natuklasan ng mga Hapones kung paano pamahalaan ang thermal at electrical stress na naging problema sa lumang disenyo. Isa pa nilang layunin ay miniaturization. Walang saysay ang railgun kung sobrang laki ng power system at hindi may lagay sa barko. Ano ang sagot ng Hapon? Power module ito na gawa sa ceramic film, na capacitor at gallium oxide power electronics. Kaya nitong magdala ng mataas na boltahe at kuryente gamit mas maliit na espasyo kaysa lumang teknolohiya. Dinisenyo ang buong sistema para magkasya sa karaniwang shipping container kaya madali itong dalhin at ikabit sa test vessel. Simula pa lang ito. Ayon sa roadmap ni Atlas, target nilang paliitin ang charger ng 50% sa loob ng 5 taon at bawasan ang kapasitor ng 70% sa loob ng dekada. Kung maabot ang mga target, pwedeng magkasya ang susunod na bersyon sa frontline destroyer o sasakyang panlupa. Sa pagkatuto sa magastos na pagkakamali ng iba, hindi ito natutunan ng Japan mag-isa. Noong huling 2023 hanggang kalagitnaan ng 2024, nagpadala ang Atlas ng inhinyero sa Research Institution ng Hukbong Dagat ng Estados Unidos para pag-aralan ang electromagnetic weapons ng Amerika. Sa malapitan, isang Hapones na mananaliksik ang naglalakad sa mga test hall kung saan ginugol ng mga Amerikano ang maraming taon sa pagtupad ng pangarap sa railgun. Masusing sinusuri ang datos mula sa programang isinantabi, hinahanap ang mga aral kung bakit ito pumalya, pati ang dahilan ng pagkasira ng materyales at kapalpakan ng ilang power architecture. Ibig kong sabihin, maaring sumuko na ang mga Amerikano sa kanilang railgun, pero ang kaalamang naipon nila ay talagang mahalaga, kaalamang hindi dapat mamatay kasama ng programa. Noong 2024, pumirma ang Japan ng trilateral na kasunduan sa Pransya at Alemanya, katuwang ang ISL Research Institute. Saklaw ng kasunduan ang pagbabahagi ng kaalaman sa railgun at hypersonicong projectiles na nagbibigay sa Japan ng akses sa pananaliksik ng Europa at ambag din ng sarili nitong tagumpay. Noong 2022, handa na ang programa para sa bagong yugto na tinatawag ng Kagawaran ng Tanggulan bilang pananaliksik sa inaharap na railgun. Tumatakbo ang timeline hanggang 2026 at nagbago na ang focus. Dati, ang mga gawain ay nakatuon sa launcher, kung kaya bang gumawa ng matibay na riles at sapat na lakas. Makakaya mo bang maabot ang tamang bilis? Ngayon, layunin na gawing kumpletong sistema ng sandata ang launcher, kaya nitong magpaputok ng tuloy-tuloy at sunod-sunod, hindi na kailangang maghintay ng ilang minuto sa pagitan ng bawat bala para mag-recharge ang mga kapasitor. Ibig sabihin nito ay pagsasama ng fire control, pagdugtong ng baril sa radar at targeting computer para tamaan ang mga gumagalaw sa hypersonic na bilis. Ibig sabihin nito ang katatagan ng projectile at aerodynamics para matiyak na tuwid ang lipad ng bala paglabas ng baril at hindi nagtatumbling o nawawala ng enerhiya. Layunin nilang makagawa ng maliit na kalibren ship-based anti-ship prototype sa 2027. Pagsapit ng 2028, ang layunin ay magkaroon ng medium caliber na bersyon para sa air defense na pwedeng gamitin sa mga barko, land-based na plataforma o mga sasakyan. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon, kailangan munang patunayan ng Japan na gumagana ang konsepto sa dagat. May baril silang magaling sa lupa. Kailangan nila ngayon ng malaking barkong kakaiba para ikabit ito at dalhin sa dagat. JS Asuka ang lumulutang na laboratorio. Ang JS Asuka ay isa sa mga pinakakakaibang barko sa anumang hukbong dagat. At iyan mismo ang dahilan kung bakit siya ang perpekto para sa trabahong ito.
Inilunsad noong 1974 at isinama sa serbisyo noong sumunod na taon, ang Asuka ay isang natatanging eksperimental na barko ng Japan na layuning subukan ang mga kagamitang hindi pa handang gamitin sa operasyon. May haba siyang 151 metro at displacement na 4,250 hanggang 6,200 konelada. Depende ito sa nakakabit sa kanya at sa papel niya. Ang propulsion system niya ay coglag arrangement na pinaghalong gas turbine, electric at gas turbine. Kung nagtataka ka, hindi ako naging tama. Pero ngayon, alam ko na. Ginawa ito gamit ang dalawang General Electric LM2500 gas turbines na ginagamit din sa mga barkong pandigma sa buong mundo. Kaya niyang gumalaw pag kailangan pero hindi mahalaga ang bilis dito. Mahalaga ang pagbibigay ng matibay at kumpletong plataporma para sa mga inhinyero na sumubok ng mga bagay na maaring hindi gumana. Sa 30 taon ng serbisyo, naging testing ground siya ng maraming kakaibang teknolohiya. Ang FCS-3 radar system na pangunahing air defense ng mga Japanese destroyer katulad ng Aegis at ang QQQ series sonar system ay parehong sinubukan sa Asuka. Ang Type 07 vertical launch anti-submarine rockets, Type 12 torpedo at Type 12 surface-to-ship missile ay natest muna sa barkong ito bago gamitin sa serbisyo. Pagsapit ng early 2020s, handa na ang railgun program para sa pagsubok at si Asuka ay handa na ring tumanggap ng pinakakakaibang kargamento sa kanyang karera. Ang pag-install ng railgun sa Asuka ay tiyak na hindi isang lihim na operasyon. Kung titingnan mo ang mga litrato ng barko sa kasalukuyan nitong anyo, ang unang mapapansin mo ay ang turret na nakalagay sa likurang bahagi ng deck. Sa harap ng superstructure, may kahon na matutulis ang gilid, mga 8 tonelada ang bigat at may 6 na metrong barrel na nakausli sa harap. Hindi ito parang tradisyonal na naval gun. Mas mukha itong galing sa science fiction na may angular na hugis at industrial na disenyo. Sa likod ng turret, magkakatabi sa deck ang ilang malalaking shipping container. Naglalaman ito ng charger units, power electronics, gallium oxide switch at control system na namamahala sa daloy ng kuryente. May 3 capacitor banks na nag-iimbak ng enerya at naglalabas nito sa riles tuwing pagpapaputok. Eksakto ang daloy ng kuryente gaya ng inaasahan. Ang gas turbine generator ni Asuka ang nagpo-provide ng kuryente sa charging system na dahan-dahang nagcha-charge ng capacitor banks sa loob ng ilang segundo o minuto. Kapag pinindot ang gatilyo, ang naimbak na enerhiya ay agad dumadaan sa mga riles sa ilang milisegundo. Pinapabilis ang projectile mula 0 hanggang Mach 6.5 bago lumabas sa barrel. Perpekto si Asuka dito dahil ginawa siya para kayanin ang hindi inaasahan. Di tulad ng frontline destroyer na bawat espasyo ay gamit, may lugar si Asuka para sa containerized na kagamitan na di kasya sa iba. May mga technical na tauhan na ang trabaho ay bantayan ang experimental na sistema. Sa bagong teknolohiya, laging may aberya. May mga inhinyero sa barko na kayang tukuyin ang problema, ayusin ang mga setting at subukan ulit kung papayagan mo ang mga paddle admiral sa deck. Hindi talaga nakaligtaan ng mga mataas na opisyal ng hukbong dagat ng Japan ang kahalagahan ng programa. Noong Abril 2025 personal na binisita ni Vice Almirante Katsushi Amachi, commander ng Self-Defense Fleet, ang Asuka. Nag-inspeksyon siya ng railgun at sinubaybayan ang paghahanda para sa sea trials. Bumalik siya noong 2025 matapos mapatunayan ng sistema. Kasabay nito, sumakay si Hepe ng Staff Almirante Saito sa eksperimental na barko para makita ang sandata. Ang mga pinakamataas na opisyal ng hukbong dagat ng Japan ay personal na naglalaan ng kanilang oras at atensyon sa isang sistema ng sandata na tinalikuran na ng karamihan sa mga hukbong dagat sa mundo. At ang railgun ay hindi pa nga ang nag-iisang experimental na sandata na dala ng Asuka. Sa ibang bahagi ng deck na nakalagay sa mga natatanging dome modules, naroon ng 100 kilowatt na laser na sandata. Magkasamang dinevelop ng Kawasaki Heavy Industries at Atla, ang mga laser ay ginawa para subaybayan at tamaan ang mga drone, maliliit na bangka at posibleng mga paparating na misil sa bilis ng liwanag. Na talagang astig, pero siguradong isa sa mga paksang pwede pa nating talakayin sa ibang video. Ayos na ang hardware at napahanga na ang mga admiral, kaya natitira na lang ay ilayag ang barko, i-charge ang kapasitor at kalabitin ang gatilyo. Siguradong hindi literal na gatilyo yon. Noong Oktubre 2023, nag-anunsyo ang Atla na naging usap-usapan sa defense circle sa buong mundo. Kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force, matagumpay nilang nagawa ang unang pagpapaputok ng electromagnetic railgun mula sa barko. At para maging malinaw kung ano ang test na ito at kung ano ang hindi, naglayad ang Asuka papunta sa isang itinaladang test area. Chinarge ng crew ang mga kapasitor at pinaputok nila ang 40mm railgun sa bukas na dagat. Walang particular na target, basta sumigaw lang ang mga round sa ibabaw ng alon at bumagsak kung saan mang malayo. Layunin lang patunayan na gumagana ang integrated system sa maritime na kapaligiran.
Masasagot mo lang ang mga tanong na ito kapag lumabas ka sa dagat, sinubukan at maganda ang resulta kaya nagpatuloy ka. Matapos ang unang sea trials, lumipat ang programa sa gun system phase ng ATLA na nakatuon sa sunod-sunod na putok, pagpapabuti ng katatagan ng projectile at pag-integrate ng fire control systems para sa real-time na pag-track at pag-adjust ng tutok. Napatunayan na ng Railgun na kaya nitong magpaputok mula sa barko. Ngayon kailangan nitong patunayan na kaya nitong tamaan ang target. Tag-init ng 2025 ang totoong mahalagang yugto sa kalagitnaan ng 2025. Sa Defense Technology Symposium ng ATLA, inihayag ng Japan na ang railgun ng Asuka ay matagumpay na tumama sa isang totoong barkong hinihila. Kasama sa mga materyales ng symposium, ang mga larawan ng isang barkong kahawig ng barge na puno ng mga butas ng tama, malinaw na ebidensya na ang mga hypersonic na projectile na inilunsad mula sa isang gumagalaw na barkong pandigma ay tumama sa kanilang target, paulit-ulit na beses. Tunay na baril sa isang tunay na barko, nagpapaputok ng totoong bala sa totoong target, lumulutang sa dagat at tinatamaan ito. Ipinakita ng mga detalye ang larawan ng isang sistema ng sandata na talagang mature na. Ang bilis ng muzzle sa mga pagsubok sa dagat ay umabot mula 2,000 hanggang 2,300 metro kada segundo at palaging naabot tuwing pagpapaputok. Ang fin-stabilized na palaso ay matatag kahit hypersonic ang lipad sa buong trajectory. Kumpirmado ng kumpanyang Danish na Weibel Scientific na nagbigay ng mga instrumento para sa mga pagsubok na kaya ng kanilang kadamitan na subaybayan ang mga projectile sa hypersonic na bilis sa mga distansya ng ilang kilometro. Tama ang lipad at tama ang tinatamaan ng mga bala, matibay pa ang mga barel. Para sa teknolohiyang nagpabagsak ng malalaking defense program, napakagandang kombinasyon nito. Pero narito ang tanong na bumabalot sa lahat ng ito. Umabot na rin noon sa magagandang yugto ang mga railgun pero natigil din sila noon. Kaya ano ang pinagkaiba ng programa ng Japan? Ano ang ginagawa nila na posibleng magdala sa sandatang ito hanggang dulo? Isa rito ay dahil sa pilosopya ng disenyo na iba sa sinubukan ng Amerikano. Ang programa ng railgun ng hukbong dagat ng US ay naghangad ng malaki, sobrang laki talaga. Hinahabol nila ang 150 malemang 32 megajoule na halimaw na kaya magpalipad ng guided projectile lampas 100 nautical miles na pumapalit sa tradisyonal na valve fire support gamit ang electromagnetic na alternatibo. Ang mga kinakailangan ay humihiling ng mataas na rate ng pagpapaputok at habang buhay ng baril na sinusukat sa libu-libong putok, mga espesipikasyong nagdala sa teknolohiya lampas sa naipakita ng iba. Nakita ng Hapon ang ganung estratehiya at pinili ang kabaligtaran. Ang kanilang 40 mm baril ay para sa depensa at medium range na atake, hindi para palitan ang barko ng digmaan. Tinututukan nito ang pagharang ng papalapit na misil at pag-atake sa target sa ibabaw ng dagat sa mas maikling distansya, hindi daan-daang kilometro. Malaki ang epekto ng pagkakaibang iyon sa pananaw ng inhinyeriya. Mahirap pamahalaan ang 5 megajoule na putok, pero mas mahirap pa ang 32 megajoule na putok. Hindi lang 6 na beses, kundi mas napakahirap talaga. Nagiging mas komplikado ito sa maraming aspeto. Sa bawat subsystem, kailangan ng mga kapasitor na mag-imbak ng mas maraming enerhiya at kailangan ng mga riles na kayanin ang mas mataas na kuryente. Mas nasusubok ang baril kada putok. Sa pagsimula sa maliit at pagtutok sa abot kayang layunin, nabawasan ng Japan ang panganib sa engineering bawat yugto. Nagawa nila ang isang bagay na talagang gumagana. Napatunayan nila ito sa dagat at ngayon ay may pundasyon na sila na pwedeng palakihin sa paglipas ng panahon. Ang plano ng pagunlad ng ATLA ay balang araw maabot ang humigit kumulang 20 megajoule bawat putok na mga ngahulugan ng mas mataas na bilis at mas mahabang abot. Pero dahan-dahan ang usad nila. Hamon ang katatagan ng lipad at kontrol sa pagpapaputok. Sige, kalahati lang ng problema sa Mach 6 ang pagpapalabas ng projectile sa baril. Ang isa pa ay ang pagtiyak na tama ang direksyon nito. Ang mga bala ng railgun ay lumalabas sa dulo ng baril sa napakataas na bilis, pero nagiging sagabal din ang bilis na yon kung hindi aerodynamically stable ang projectile. Ang bala na nagsisimulang gumewang o tumambling ay mabilis na nawawala ng enerhiya at nagiging hindi tiyak ang direksyon ng paglipad nito. Sa hypersonic na bilis, kahit maliit na diferensya sa hugis o bigat ay nagdudulot ng malaking paglihis ng bala sa target. Nilutas ng fin-stabilized darts ng ATLA ang isyong ito gamit ang maayos na paghubog at maliit na stabilizing fins na lumalabas matapos ilunsad, kaya nananatiling nakaturo ang mga bala sa unahan habang lumilipad. Sa abot ng kaalaman ng kahit sino, based sa pampublikong impormasyon, ang kasalukuyang mga bala ng Japan ay walang gabay, walang onboard sensors, walang steering fins, walang terminal guidance. Isang eksaktong piraso ng metal na umaasa sa hypersonic na bilis at pagtutok para tamaan ang target. Malaking pressure ang napupunta sa fire control system para tama agad ang trajectory dahil paglabas ng bala, di na ito matutuwid.
May dekada ng karanasan ang Japan sa pagdevelop ng advanced radar at fire control system para sa Aegis Destroyer gaya ng lokal na FCS-3 at OPS-48 radar suites. Ang mga sistemang ito ay sinubukan muna sa Asuka bago gamitin sa frontline service. Talagang abala ang barkong Asuka. Mahirap pa ring i-integrate ang railgun sa kasalukuyang sensor at targeted computer ecosystem pero may basehan na ang Japan. Nasa mga dokumento at opisina ng disenyo sa bansa na ang mga pangunahing bahagi. Para saan ang mga railgun? Sige, gumagana ang baril pero magkaiba ang mapatunayan na gumagana ito at nakapaki-pakinabang ito. Kaya saan talaga ito gagamitin ng Japan? Ang pinakahalatang gamit ito ay para sa depensa laban sa mga eroplano at missile. Sa halip na gumamit ng multi-milyong dollar na interceptor, sa bawat maparating na cruise missile, drone o hypersonic na banta, magpapaputok ka ng hypersonic na metal na palaso. Mas mura ito ng malaki kumpara sa dati. Ang ideya ay magdagdag ng layers sa depensa na kasabay ng mga karaniwang missile interceptor. Ito ang titira para hindi maubos ang mahal na missile ng barko laban sa sabayang 12-12 ng banta. Ang mabilis at murang railgun na may maraming bala ay maaaring magtakda ng kaibahan sa pagitan ng pagkaligtas sa sabayang putok at pagkaubos ng interceptor sa labanan. Ang mahalagang salita ay maaring dahil mas mahirap tama ng missile na nasa Mach 3 o mas mabilis kaysa barkong hinihila. Kung mapagana ng hapon ito kahit kaunti, malaki ang epekto sa estratehiya at dito nag-uugnay ang lahat sa usaping estratehiya. Kung ang estratehiya ng China ay umasa sa mas maraming missile kaysa interceptor ng Japan at kaalyado, kaya ang pagdagdag ng murang, mabilis at maraming railgun shots sa depensang ito ay napapahina sa estratehiyang yon. Tungkol naman sa kung saan talaga magagamit ang railgun, naging medyo bukas ang hapon tungkol sa kanilang mga ambisyon. Binanggit ng defense analyst at opisyal na dokumento ang ilang posibleng plataporma tulad ng malalaking destroyer sa hinaharap na may pansamantalang pangalan. 13DDX pwedeng idisenyo mula simula kayang mag-generate ng kuryente para sa electromagnetic na sandata at land-based na bateryang pangdepensa ng isla at baybayin. Kung maabot ng Atla ang target sa miniaturization, posibleng magkaroon ng sistemang nakakabit sa sasakyan, ngunit nasa hinaharap pa ito. Sa ngayon, ang ASCA pa lang ang tanging plataporma na may gumaganang railgun. Ang experimental na barko ay nagsisilbing tuntungan at ang mga batong inilalatag niya ay patungo sa isang kakaibang uri ng hukbong dagat. Pero magagamit na ba talaga ito sa hinaharap? Ibig kong sabihin, ilang beses na rin nating nakita ang mga ganitong bagay na dumaan at nawala. Nagpapatuloy ang pananaliksik para sa inaharap na railgun program hanggang kalagitnaan ng 2020s na may layuning mag-deploy ng maliit na kalibreng anti-ship prototype sa paligid ng 2027 at isang medium caliber naman pagsapit ng 2028. Malaking progreso na yan. May duda pa rin ang ilang defense circles kung mas kapaki-pakinabang ang railguns kaysa ibang alternatibo. Patuloy nilang pinapatunay ang gumaganda ang mga missile at may kalamangan sila dahil subok na ang teknolohiya. Umunlad din ang high-energy lasers at hindi sila nagkakaproblema sa barrel. May analyst na nagsasabing mas mabuting ilaan ang pondo sa ibang sistema kaysa railguns pero malinaw na pinili ng Hapon ang railguns bilang sulit para sa kanila. Natalo nila ang mga hadlang na bumagsak sa mas pinopondohang programa at ipinakita ang kakayahan na walang iba ang nakatumbas pero ang credible roadmap at deployed weapon system. Magkaibang mga iyon at ang pagitan nila ay punong-puno ng napakaraming hamon. Salamat sa panonood.